Good morning! Yan. Masaya ako na nandito ka ngayon. Yan. Masaya ako na nandito ka ngayon. So sabi sa Bible, no, praise the Lord. No, praise the Lord. So whole Psalms, simula hanggang sa dulo, Psalm 150, praise the Lord. So we'll praise the Lord in His sanctuary, praise Him in the heavens, no? Praise Him in the earth, praise Him wherever we are. Amen? Are we ready to praise the Lord? So inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Let's all stand up. Sige, taas natin ating mga kamay. Stretch. And bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak tayo! Let's praise the name of Jesus. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. The whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise. From the rising. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Once more. Everybody clap your hands. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. The whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power. In His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole earth praise Him. From the rising. From the rising of the sun, let His praise. From the east to the west, and the north and the south, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise. Let everything that has breath praise the
every day with you, Lord. Sige, kantahin natin. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Yes, hallelujah. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. And we will worship you every day in our lives. Here we go. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter than the day before. It's a privilege to know you, Lord. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed, from the rising of the sun to the set. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. Every day with you is sweeter than the day before. Let's live life that's living for God. To live life, really live life, overcoming everything. What a reason to live up, freely live up, every day, my everything. From the rising of the sun to the... Oh, sabay-sabay tayo. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Sweeter than the day Before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. Every day with you is sweeter than the day before. Okay ha, ulitin natin ha. Sasabihin ko, every day with you, Lord. Tapos sasagot kayo, every day with you, Lord. Sabihin ko, every day is sweeter than the day before. Sasagot kayo. Here we go. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter Isa pa, than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Let me see your hands clap. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, Lakas nyo yung boses. than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day is sweeter than Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I adore. 'Cause every day with you is sweeter than the day. Every day with you, Lord, sweeter than the day. 'Cause every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening
Every day with you is sweeter, sweeter than the every morning. Every morning we worship. Every morning I will worship. Every evening I adore. Every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I adore. Every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Yes, oh God. Every day with you is sweeter than the day before. And we thank you because you are our God. All glory, honor, and power be unto you, O God. For salvation belongs to our God. He sits in His throne, and we worship you, O God. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Once more, salvation belongs to the Lord. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and strength, honor and power and strength be to our God. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we, the redeemed, shall be strong in purpose, in unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God. Declare it right now. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God forever
forever and ever. All glory, honor, praise be unto our God. And ever, amen. Be to our God. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Be unto our God, and His name is lifted up. His name is beautiful. His name is glorious. His name is wonderful and marvelous. Jesus, your name is beautiful. Yes, oh God, your name is beautiful. Your name is wonderful. Your name is marvelous. Your name is powerful, oh God. You are victorious. You are the Lord who rose from the dead. You are King of kings. You are Lord of lords. You have no equal, oh God, and we praise you. Said it could not hold you. The veiled door before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign.
King, you are Lord, you are God, you are God. Come on, people of God, lift up your name, oh Lord. Lord, we lift your name, we lift your name. You are powerful, you are wonderful, you are marvelous, oh God. Oh, sing out to our God, sing out. You are King of Kings and Lord of Lords. You are Jesus, you are God. Oh, we worship you, we lift your name. Sing it out, sing it out. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful Come on, lift up your voice. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Lord, truly, your name is wonderful. Your name is beautiful and marvelous. Lord, sa araw na ito, patuloy kaming lumalapit sa inyo. This is our heart, our whole being. We want to lift your name up high. We pray, O God, that your name be glorified in the lives of everyone here in this place. Maging yung mga parating pa lang, Panginoon. I pray that your Spirit will continue to fill us, O God, with your joy, with your word, with your wisdom. Hayaan nyo, Panginoon, na we would be sensitive enough to your message today. We pray, O God, na kayo, O Diyos, ang patuloy na dumurog at bumasag sa amin. Marinig namin ng malinaw ang inyong salita. At kayo, Panginoon, ang patuloy naming isapamuhay sa aming mga buhay. Maraming salamat po. All glory, honor, and power be unto you, our God. This we pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Sige po, pansamantala po tayo makakaupo muna. Tuesday ay pumunta kami ng Cavite at sinamahan ako ng tatlong superintendent. Pastor Bear, Pastor Jackie, Pastor Alter. At ang maganda doon, tabi-tabi kaming natulog doon sa salas. Hindi kami natulog sa kwarto. Tabi-tabi lang kami. And I thank God dahil medyo maganda naman doon, malungkot lang. Maulan kasi. Maulan. Medyo maputik ng konti. Pero praise God, at unti-unti ay nagre-recover tayo. Ang good news, meron akong good news. Ayan. Anyway, marami tayong wala ngayon, ano? Parang kalahati lang tayo o wala pa. Bakasyon na ba? Matagal pa naman ang Pasko, di ba? So, okay, anyway. Sa October 7, meron po tayong gawain dito. Ang title po ay 7-11.
in heaven. Celebration of life. So, kung may time po kayo, from 11 o'clock ng umaga, sharp, 11 o'clock, mag-i-start po yung ating program. Mag-e-end po yun ng 12 o'clock. Kaya pag na-late kayo, 7 sharp, 11 o'clock, kaya 7:11 eh. October 7, 11 o'clock, mag-start po tayo at mag-e-end po tayo ng 12 o'clock. Sabihin yung 12 o'clock po ay lunch natin. So, we will lunch together dito sa church. Pero may kaunti, magtutuloy-tuloy naman po yung program after ng lunch. Siguro may kaunti tayong kapi-kapihan at kwentuhan. So, celebration of life, siguro hanggang hapon yon. So, lahat po kayo ay ating iniimbitahan na mag-join. Yun po yung ika-40 days ni Celia. So, sana po ay mag-join kayo. Okay po ba yun? Okay. Hallelujah. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito ng amin pong sa gawaing ito, Panginoon, ang amin pong pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang Banal Espiritu Santo na patuloy kaming samahan at gabayan at biyayaan ng karunungan at ng kaalaman. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin ay makikita po sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ito po ay tungkol doon sa dalawang karakter ng dalawang lalaki. Ang the rich man, wala pong pangalan yung rich man na binanggit, at si Lazarus. Si Lazarus naman walang epelyedo. Parang hindi pa uso ang epelyedo noon eh. So, ang title niyan ay Your Choice or Your Choices is Your Life. Nung akin po itong binabasa, actually it's part of my devotion, mayroon po akong ilang bagay na napansin. At for sure, kung nababasa niyo po ito, ay very familiar po ito, baka napansin niyo po rin ito. Ibig po sabihin dito, okay, bibigyan lang po kayo ng konting clue. Hindi po lahat ng mayaman ay pupunta sa impyerno. Amen? At hindi rin lahat ng mahirap ay pupunta sa langit. Amen ba? Kasi ang istorya natin dito, yung mayaman pumunta sa impyerno, yung si Lazarus na pulubi ay pumunta sa langit. So, i-balance lang po natin. Ang pagpunta po sa langit ay wala sa kalagayan sa buhay. Kung ikaw man ay mayaman o kung ikaw man ay mahirap, wala pong kinalaman yon. Amen ba? Ang pagpunta po sa langit ay nakadepende sa ating relasyon sa Diyos. Amen? If you accepted Christ as your Lord and Savior, whether you are rich or poor, you will go to heaven. But if you not accept Christ as your Lord and Savior, whether you are rich or poor, then alam mo na yung pupuntahan mo. Di ba? So, dito, sa ating pagtitingnan, sabi nga, it is our relationship to our God. So, ang isa pong nakita ko dito, sabi doon, if you want to be rich or poor or to be poor, it is your choice. Amen? Kung gusto mong maging mayaman o kung gusto mong maging mahirap, choices mo yun eh. Tama ba? Halimbawa ngayon, pinili niyong pumunta dito sa church, nandito kayo ngayon, sama-sama tayo kasi choice nyo yun. And congratulations kasi nagtagumpay kayo. Yung mga kapatiran natin, wala sila rito kasi choice nila yon. Amen?
Tama po ba? So, ang buhay po natin, sabi nga, it's a full of choices. Every day, kung gusto mong bumangon mula sa higaan, choice mo yon. Kung ayaw mo, choice mo rin. Kung gusto mong kumain, choice mo yon. Kung ayaw mo, choice mo rin yon. So, ang ibig sabihin, kung gusto mong maging maganda ang buhay mo, nakadepende sa iyo yon. Kung gusto mong hindi maging maganda ang buhay mo, nasa iyo rin yon. Choice yon. Okay? So, minsan kasi pag pinansin natin ito, mga verses tayong ilang makikita rito, meron akong gustong ipabasa sa inyo mamaya. Una, tingnan muna natin dito. The rich man's life was consumed. Okay, tingnan natin. Bakit yung rich man pumunta sa hell? Kasi dito yung rich man, sa verse 22 and 23, pumunta siya sa hell. Amen? Ang dahilan, number 1, the rich man's life was consumed in self-centered living, and he made the wrong choice and suffered eternally. Verse 22 and 23. Tama ba? Ang rich man dito, sabi doon, ang kinonsume niya yung buhay niya, ginastos niya yung buhay niya, in-spend niya yung buhay niya in a self-centered living. He made the wrong choice and suffered eternally. So, pumunta siya sa impyerno hindi dahil mayaman siya. Amen? Amen? Malinaw tayo doon. Hindi dahil mayaman siya, kaya siya pumunta sa langit. Kasi kung lahat ng mayaman pupunta sa langit, ayaw kong maging mayaman. Tama ba? Hello? So, ibabalance natin ng konti. Note, ang mayaman pumunta sa impyerno because he chose to live a self-centered life. Amen? Okay. So, malinaw yan, ha? Sabi ng Ezekiel, chapter 16, verse 43, because you did not remember the days of your youth, but enraged me with all these things, I will surely bring down on your head what you have done, declares the Lord, sovereign Lord. Did you not add lewdness to all your others detestable practices? So, yun yung sabi ng Ezekiel. Ang tinutukoy dito ay ang Jerusalem. Because Jerusalem, sabi dito, did not remember the days of her youth. So, tingnan natin, ha? So, mga kabataan, anuhin natin ito. 16, Ezekiel 16, magmula doon sa verse 49 to 50. Actually, pwede nyo itong basahin buo. Pero, pinili ko lang itong verse. Sa 49 and 50, now, this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant. Sabi dito, overfed and unconcerned. Note, sabi dito, she had her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore, I did away with them as you have seen. Ibig sabihin, nabuhay sila, wala silang pakialam sa iba. Sabi nga, self-centered, arrogant, nabuhay silang matatakaw. Forgive me do sa pangit kong words. No? Patawarin niyo ako. Kung medyo may mababanggit akong medyo pangit na words, kagaya ng mga mata. Kasi dito, overfed and unconcerned. Pag tiningnan mo doon, walang kabubusugan eh. Matakaw sila eh. Amen ba? For sure, wala rito noon. Tama ba? Okay. They did not help the poor and needy. Hindi sila marunong
tumulong sa kapwa. Wala silang pakialam. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa ibang tao. At sa isang Kristiyano, dapat lagi concern tayo sa kapakanan ng ibang tao. Tingnan nyo rito. Ang ibig sa verse 43 na binanggit ko kanina, ano bang ibig sabihin ng the days of the youth? Pag nabanggit nyo yung word na the days of the youth, meron itong paliwanag. Verse 43, sabi, the days of your youth, in her formative days, Jerusalem had been dependent on the Lord and His blessing, but she forgotten those days. Okay, yan. Maganda, no? Dati, ang Jerusalem, nabubuhay sila, dependent sila sa Diyos. Lahat ng dependent sa Diyos, magsabing amen. Dapat matuto tayong mabuhay dependent sa Lord. Amen? Hindi sa lakas natin, hindi sa galing natin, hindi sa talino natin, hindi kung gaano karaming pera sa bangko, kung gaano karaming kabuhayan meron. No. Sabi ni Ramon Ang, dapat ang pera hindi ginudiyos. Iisa lang ang Diyos. Sabi niya, dapat ang Diyos, yung Diyos mo talaga at yung pera hindi mo Diyos. Ano sabi ni Ramon Ang? Dapat ang tao na bubuhay, iniisip yung pagtulong sa kapwa. Ganda, no? Iniisip yung pagtulong sa kapwa. Napanood niyo ba yung interview yun? Masyadong sikat yung interview yun eh. Maraming sumakay na yung mga nagbablog. Yung maraming vlogger na sinasakyan yun. May nagko-comment ng maganda, may nagko-comment ng hindi maganda. Pero sa totoong buhay niya, yun siya eh. Yun yung kanyang puso. Di ba? At ang word na ginamit niya doon na nagustuhan ko, dapat ang pera mo ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa. Ang pinag-uusapan daw, gaano karaming tao ang natulungan mo, gaano karaming kabataan ang napag-aral mo. Hindi yung self-satisfaction. Di ba? O, kumakain pa rin siya ng gulay. Ano? Nakuha nyo? Merong isang sikat na vlogger ngayon, yung si Idol. Napanonood nyo yun? Yung sa Pampanga, si Idol. Minsan pinapanood ko yung minsan yung pag pumunta ka doon, nagluluto siya tapos pinakakain nung walang kamatayang tilapia. Napanood nyo yun? Di ba, no? Sikat na sikat siya, no? Napakayaman pala nun. Nung una, akala ko simple lang. Napakayaman pala. Note, sabi niya, siya ay hindi nakapag-aral kasi siya ay basag ulero. Ibig sabihin, mahilig siya sa away ng bata. Hindi siya nakapag-aral. But he chose to be rich. Ngayon, napakayaman. Ang dami niya palang ang business niya pala. Meron siyang gasoline station, meron siyang mga trucking business, may mga resort, may mga palaisdaan siya, may mga palayan siya. Dami niya palang negosyo. At pinakita yung bahay niya, grabe, mansion. Grabe, mansion pala yung bahay niya. Sabi ko, napakaganda, sabi nga niya. Tapos yung bahay ng nanay niya, pinakita niya rin. Sabi niya, pinatayaw ko ng bahay ang nanay ko. Ang ganda! Sabi ko, wow. Kasi nga, sabi nga, he chose to be rich. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya nakapag-aral. But he chose to be rich. At ngayon, sabi niya, dahil meron tayo, huwag nating pagdamot. Kaya nga ang goal niya, sabi niya, hindi naman bala kung hindi ako kumita. Ang goal niya, ito, gusto ko makapagdulot ng kasiyahan sa mga tao. Kaya galing sa iba-ibang probinsya, pumupunta sa kanya, at pag pumunta ka, may libre kang kape, may libre kang almusal. Walang kamatayang tilapia. Ay, napakalawak ng kanyang, yung kanyang palaisdaan. Sabi niya, yung kanyang palaisdaan, tsaka yung kanyang bukid, more than 13 hectares daw yun, sabi niya. Napakalawak ng kanyang lapay. Sabi ko, galing, At nagsimula siya from the humble beginning. At ang goal noon, ang maganda doon, ang nagustuhan ko lang sa kanila, ang kanilang goal ay makapagpasaya ng tao. Makatulong, makapagpasaya. Sabi ni Ramon ang goal niya lang, gusto ko lang to spend my billions to help the poor. Para makapag-aral. Sabi nga niya,
Ang dami kong estudyanteng pinagraduate, pero ni isa walang na-publish. Ayoko nun, sabi niya. Hindi yun ang goal ko. Hindi siya sumikat. Top man siya, pang-apat siya sa pinakamayaman tao sa buong Pilipinas. Nakita niyo? Tapos ang gusto niya, sabi niya, yung kanyang mga anak, pinalaki niya a simple life. Diba? Kung ano yung kinakain ng empleyado, yun ang kinakain nila. Kung saan nakatira yung empleyado, doon sila nakatira. Kung ano yung damit na isinusuot ng empleyado niya, yun din na sinusuot. Sabi ko, simple life. Galing, ano? Bakit? Choice nila yon. So, bigyan natin ng pansin to. Ano itong nakita natin dito? Sabi ng Panginoon, in her formative days, Jerusalem had been dependent on the Lord and His blessing, but she forgot in those days. Note, yung word na she or her, tinutukoy ito sa Jerusalem, sa atin din. Pag sa Biblia, pag tinukoy tayo as she or her, bakit? Kasi tayo yung tinatawag na bride. Amen? Bride of Christ tayo eh. Si Christ yung groom. Kaya pagka whether we are lalaki o babae, ang nakalagay sa atin ay bride. So, she and her ang tukoy dito. Okay, note. Tingnan nyo yung sumunod. Ito yung malungkot na katotohanan. The same tragic error is committed by the churches or denominations when they no longer hunger for God's presence or seek first His kingdom. Ibig sabihin na wala yung priority sa mga bride of Christ and His righteousness, peace, joy, and power in the Holy Spirit. Instead, they tolerate worldly practices and the absence of genuine spiritual and of the Holy Spirit manifestation. Totoo ba ito ngayon o hindi? Hello? Totoo ba ito sa karamihan ngayon o hindi? Maaring sabi natin, uy, sa sarili ko, hindi yan totoo. Please check yourself. Hello? We have to check our relationship to God. Sino ba ang priority mo ngayon? Ano ang priority mo sa buhay ngayon? Sino o ano ang priority natin? Worldly success? Hello? Ulitin natin. The same project. Sabi nga, alam niyo, ito yung nakakalungkot eh. Meron kasing cycle ang church. Meron itong cycle ng revival. May cycle ng evangelism. May cycle sa discipleship. At meron tinatawag na cycle ng tinatawag nating apostasy. At ang malungkot niyan, dumarating ito sa cycle na ganito, yung ibig sabihin ng apostasy. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hello? Pag may mga bansa, napakahirap mag-evangelize. Halimbawa, sa ibang bansa, sa Japan, halimbawa, sa Japan po, ang isa sa bansang pinakamahirap mag-evangelize. Bakit ko nasabi? I was there for more than 8 years. Na-experience ko yun. Pag pumasok ka sa mga churches, konti lang ang Japanese na mananampalataya. Sabi, hindi namin kailangan si Christ, mayaman kami. Sino ba siya? Meron kami ng lahat ng aming pangailangan, hindi namin kailangan si Kristo. No? Mas pinakahalagahan nila, sabi niya, ang kanilang nire-respeto, hindi si Christ. Ang nire-respeto nila ang araw, ang buwan, ang kabundukan, ang kanilang mga ninuno. Kasi Shintoism sila. Pag pumunta ka sa isang church na Japanese, malaki na yung 30 congregations. May mga Catholic churches din doon, pero mostly na umaattend mga Pilipino, mga foreigners, not Japanese. Doon sa church na tinutulungan ko, siguro more
More than, almost 60 to 70 kami. Less than ang hundreds. At ang majority roon ng miyembro, isa lang ang Japanese. May ibang pabisita, may isa lang Japanese. At ang Japanese na yon, natutuwa ako kasi isang scientist. Si Dr. Takao Murakawa. It's napakabait. Kaya lang siya ang gusto namin kasamang lagi kasi magaling siya mag-English. Nahihirapan kami sa Japanese eh. Pero napakabait. Scientist ang kanyang forte ay aluminum. Scientist siya ng Toshiba. Connected siya sa Toshiba, aluminum. Pero kapag nag-gather kami sa kanyang bahay, as napakasimpleng tao, yung lumang-lumang bahay, traditional house ng isang Hapon. Isang Japanese. Ganun siya kasimple. So makikita natin, tingnan natin, totoo ba tayo dito? Okay. Note, ano na yung priority natin ngayon? The rich man, sabi doon, pumunta siya hell, hindi dahil mayaman siya. Because he ignored the Lord. He chose to be a self-centered. Wala siyang relasyon sa Diyos. Hindi siya marunong tumulong sa mga mahirap. Pag napanood nyo nga yung pelikulang yan, meron doong conversation between the rich man and the Lazarus. Na sinasabi ni Lazarus, si Lazarus kasi he chose to be faithful to the Lord. As sabi nung rich man, pinili mo, pero yung Diyos mo, hanggang ngayon mahirap ka, hanggang ngayon di ka pinakakain, hanggang ngayon sakitin ka, hanggang ngayon di ka binibigyan ng mabuting buhay. Pero sabi ni Lazarus, I choose to be faithful to the Lord. Okay, mamaya tingnan natin. I-balance naman natin pagdating sa side ni Lazarus. Doon muna tayo sa Richmond. Okay, note. Anong sabi dito? The same tragic error is committed by churches or denominations. Kasama tayo yan. When they no longer hunger for God's presence. Ilan dito yung nasasabik pa sa presensya ng Diyos? Kinauuhawan pa ba natin ng kanyang salita? Nagdi-devotion pa ba tayo? O parang pahina ng pahina, Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Nag-share pa ba tayo ng gospel? Ilan ang umaaten sa ating OPM? Ilan yung umaaten pa sa mga Bible studies? Buo pa ba ang inyong cell group? Kinauuhawan niyo pa ba ang salita ng Diyos? Hello? Note. Mamaya, mapakahalaga ito. Okay. Sabi dito, sabi ito, ulitin ko, hunger for God's presence or seek first His kingdom. Matthew 6:33. Priority pa ba natin ang kingdom of God? Magsabi ng amen, yung totoo lang, bawal magsinungaling pupunta sa impyerno. Hello? Priority pa ba natin ang kingdom of God? Anyway, God knows your heart. Sabi dito ay, ano pa ito? In righteousness, peace, joy, and power in the Holy Spirit. Ganito. Ito yung malungkot. Excuse me. Instead, they tolerate worldly practices. A word na dito, practices, worldly things, ungodly things. Sino sa atin ang priority yung worldly things o yung ungodly things? Dapat, kung priority natin, ibig sabihin, note, okay, ganito. Gusto ko lang maging balance. Ayoko namang, hindi kayo nagpunta sa simbahan ngayong Sunday na ito'y pupunta na kayo sa impyerno o worldly na kayo. Hindi naman po ganon. Hindi po yung ganon. Hindi naman sasabihin, si pastor, nagsasabi, wala lang ako sa church, kinukondem. No, hindi po ganon.
Ang pag-uusap po sa pagiging Kristiyano ay from Monday to Sunday. Amen? Hindi tayo Sunday lang, hindi tayo Kristiyano lang pag Sunday. Amen? Ang buhay Kristiyano kailangan from Monday, kung Kristiyano ka ng Sunday, Kristiyano ka din ng Sunday hanggang Saturday. Amen? Lalo na pag Sunday. Amen ba? 7 days a week, 24/7. Tama? Hello? Kaya nga pag sinabi mong Bible reading, devotion, prayer, every day. May communication tayo sa Diyos dapat every day. Kasi kailangan natin yun eh. Para maiwasan natin yung tinatawag nating worldly practices at saka yung tinatawag na, ito yung malungkot na yung absence of genuine spiritual life. Hello? Kinasasabay pa ba natin ng Holy Spirit? Hello? O, tingnan mo, isa na lang anak, amen. Sinasabi ko na eh. And of the Holy Spirit manifestation. Oh, yan. Note. Tingnan nyo nga yung tabi nyo. Kanan at kaliwa. May manifestation pa ba ng Holy Spirit? Sige nga, tingnan nyo. Nag-guglo pa ba ang Holy Spirit? Naandyan pa ba yung glory ng Holy Spirit sa katabi nyo, sa kanan at sa kaliwa nyo? Hello? Eh, yun ang word, yun ang dapat yung glory ng Holy Spirit. Tama, no? Tama ba? Hello? Eh, tingnan nyo. Kasi nga, bilang mga Kristiyano, tingnan nyo, ang karangalan ng Panginoong Hesus, alam nyo ba tayong lahat sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, araw-araw, yung karakter natin, yung ating karakter. Kasi nga representative tayo ni Christ eh, ambassador tayo ni Christ. Amen? Ambassador tayo ni Christ, then napararangalan natin ang Panginoong Diyos araw-araw sa buhay natin. Amen? At pwede rin natin bigyan ng kahihiyan ng Banal na Espiritu Santo ang Panginoong Hesus sa ginagawa natin araw-araw. Amen ba? Kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, tama ba? Hello? Okay, tingnan nyo. Ilan dito yung may asawa? Ako, binata ako eh. Binata ako eh. Nadagdag na ako ngayon. Pag pinakilala ako ngayon, may sa aking portfolio may dagdag na yun. Nung Sunday, tinatanong ako, Pastor, paano ko namin ipakikilala? Sabihin mo lang, pastor ng Life in Christ Church. Kasi may dagdag na ngayon ako eh. Dati, ano lang eh. Married to sister sila. Ngayon, hindi na eh. Binata and available. Single and available na. Yun ang aking, may dagdag na eh, may bago na eh, no? Pero tingnan nyo. Okay, sa mga may asawa dito, note, whether you are a lalaki or babae, mga babae, sino rito may asawa? Okay, note. Mga babae, ingatan nyo at na huwag nyong pagsuotin ng gusot na damit ang inyong asawa. Amen? Kasi reflection niya ng glory mo. Hello? Pag si Kuya Tony, sasabihin naman, ako si Kuya Tony, kawawa naman pinabayaan ni Ate Ellen. No. Pero pag si Kuya Tony, poging-pogi, at saka si Kuya Maning, sasabihin talaga si Kuya Tony, alagang-alaga ni Ate Ellen. Si Kuya Maning, alagang-alaga ni Ate Belen. Hindi pinagsusuot ng gusot na damit. Tama? Tama ba? Hello? Ganon din ba yun? Tama ba? Kaya nga, sabi ko kagabi, pagplansya mo nga ako ng polo. Gusto yung polo ko, nakakahiya naman kay Lord. Baka sabihin nilang namatay lang ang nanay mo, pinabayaan ako. Hello, di ba? Kasi nung buhay ang asawa ko, lagi ko sinasabi, Ma, pagka pangit ang suot ko, reflection mo yan. Pag gwapo ako, karangalan mo yan. Tama ba? Amen? Ganun din tayo sa Diyos. Ang buhay natin ay reflection ng Banal na Espiritu Santo. It is a manifestation of the Holy Spirit. Kung naguglo ka sa glory, it means na paparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kung ano yung nakikita ko, ano yung naririnig ko, ano yung lumalabas sa bibig mo, kung ano yung ginagawa mo, karangalan ito ng Diyos. Amen? So, dapat hindi na to tolerate. Okay, next. Yan.
So yan yung rich man. Note yung rich man, sa pinaliwanag natin, hindi siya pumunta doon sa impyerno dahil mayaman siya. Note, relationship. It's a matter of our relationship. It's a matter kung paano tayo nabubuhay sa lupa. Amen ba? Yan. Sensya na kayo, umiinom ako ng kape. Coffee. Brewed. Walang sugar. Kasi nangangatilan na muna. Natuklasan ko last Sunday. Last Sunday kasi sinumpong ako nung hika ko. From Friday, Saturday. So kala ko hindi ako makakapag-preach last Sunday. Masyado man ang ilalamunan ko. Pagdating ko sa Mandaluyong, pinainom ako ng brewed coffee. Maganda pala brewed coffee. Hindi na nga yung lalamunan ko. Kaya habang nagpipreach ako, binigyan ako nung isang kapatiran natin sa Mandaluyong ng brewed coffee. So I preach. Nakakapag-preach ako, hindi na nga Kaya ginawa ko kanina, naghanap ako ng brewed coffee. Pwede pala yun. So Sharon, maghanda na tayo lagi ng brewed coffee dapat, no? Oo, dapat may brewed coffee tayo lagi sa church. O, sige, assignment mo yun, ha? Pabili ka, ha? Okay. Maganda. Gusto ko ngang pag-pray nyo nga. Pag-pray nyo kung hindi pa darating si Lord. One time, nag-uusap kami ni Kuya Tom dito. Tinatanong niya ako tungkol sa renta. Gusto ko sanang rentahan yung isang unit, yung third floor. Siguro baka naman bigay sa atin ng 10,000, pakiusapan lang natin kung church. Pwede ba? Rentahan natin. Council, pwede ba? Tanong ako, anong purpose? Kapihan. Gusto ko lang mag-develop ng isang kapihan dyan. Tapos yung mga youth, may tatambayan. From Monday to Tuesday, pwede sila dyan mag-consolidate, pwede mag-discipleship, tapos may kapi lang. Tapos kung gusto nila mag-merienda, bumili na sila noon. May libre na nga kapi Anyway, naisip ko lang, pag-pray lang natin. Gusto ba yung pag-pray lang natin? Kasi maganda na, gusto ko na yung mga kabataan natin, pag nagko-consolidate, mayroon silang maayos na lugar. Tama ba? Hindi, pag-pray lang natin, para mayroon silang, from Monday to Friday, pwede silang tumambay, mag-consolidate, mag-discipleship, di ba? So, ipag-pray natin. Kunin natin. Kasi pag dito kasi sa church, nandun ang kitchen medyo, wala kasi silang privacy. Pag doon sa isang unit natin, wala silang privacy. So doon sa isa, may privacy sila doon, no? Mas maganda, palagyan natin ng aircon para komportable sila. Tama ba? Sige, pag-pray natin. Tapos sisingilan natin sila ng pambayad sa aircon. Anyway, seryoso po ako doon, ha? Actually, nung isang beses, pinag-iisipan ko yon na isang lugar na talagang medyo may place for consolidation. At gusto ko medyo may comfort yung mga nagko-consolidate. Anyway, punta natin si Lazarus. Kanina yung mayaman, tingnan natin si Lazarus. Bakit pumunta si Lazarus sa langit? Sabi dito, Lazarus lived all his life, note, Lazarus lived all his life in poverty, poor, beggar. But his heart was right with God. Pumunta siya sa langit, not because Lazarus was a poor or a beggar. Pumunta siya sa langit because he chose to become right. Meron siyang tamang puso. Meron siyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen? O gusto nyo na lang maging mahirap? No. Ito ang problema kay Lazarus. Yes? Sino rito ang maging gustong puluboy forever? Gusto nyo ba beggar kayo forever? Lazarus has the right heart for God. Lazarus has the right relationship, but the problem, he chose to become beggar.
forever. Hindi na siya nagtrabaho. Namalimos na lang. Okay. Tandaan natin, hindi po masama. Tama ba? Sasabihin natin kasi po, ito alam nyo itong kategory, kasi malapit kay Christ. Malapit sa Diyos ang mga mahihirap. Christ loved the poor. Note, yes, Christ loved the poor. Pero ibig sabihin, hindi nangangahulugang huwag ka nang yumaman. At huwag ka nang mangarap na yumaman. Amen? Hindi kasalanan ang magkaroon ng maraming pera. Hindi kasalanan ang maging mayaman. Amen? Ang kasalanan, yung self-centered life. Ang kasalanan, yung mamuhay ka ng malayo sa Diyos. Yung walang relasyon. Pero mas maganda kung ang isang mahirap, maraming nagagawa, na para sa paglilingkod sa Diyos, pag yumaman ka, mas marami kang magagawa. Ang sabi ng isang pastor na nakausap ko, sabi doon, nagkaroon silang ng evangelism campaign. Pero lahat ng in-evangelize nila, class A. Hindi sila nagkaroon ng evangelism sa class B and class C na tao. Hindi sila nagpunta sa community. Hindi sila nagpunta doon sa mga tao, lugar ng mga mahihirap para mag-preach ng Word of God. Instead, nagpunta sila doon sa mga, doon sa mga mayayaman, sa mga milyonaryo, yung mga may-ari ng company. Bakit? Doon sila nag-preach ng Word of God. At nagtagumpay sila. Aba, ang mga miyembro nila ngayon, mga may-ari ng kumpanya, mga presidente ng kumpanya, presidente ng bangko, malalaking kumpanya. At in the end, ang sabi nila ngayon, dahil mayayaman ang pera nila, ang kanilang, meron ako nakausap na church from Makati. Itong church na ito, ang problema kung saan nilalagay ang pera. Yes! Yung church na to, ang problema nila, saan dadalahin ang pera? Sabi ko, wow, sarap naman ninyo. May opisina sila dito sa Pasig. Kausap ko yung presidente. Senior pastor, yung nakakwentuhan ko, at presidente siya ng kanilang foundation. So, in-extend nila ang kanilang finances sa mga taong mga mahihirap. Nagpapautang sila para yung mga gustong magtinda ng banana queue, ng halo-halo. Nagpapautang sila. Minsan, nagbibigay sila ng groceries. Pero ang inano nila, sabi ko, ang galing nila eh. Sabi niya, kapag nakuha mo ang class A, may panggastos ka papunta ng class C and B. Pero pag nakuha mo ang class C, hindi mo maaabot ang class A. Yung class A, madaling abutin ang class C, pero ang class C, hindi maabot. Nakuha nyo? Ang galing ng logic nila. Ang galing ng strategy nila. Sabi ko dapat, saan kami ang pagkukulang, ang pagkakamali natin, alam niyo kung saan? Inuuna natin ang class C. Kaya nahihirapan tayong abutin. Tingnan nyo, pagdating sa mga members natin, okay naman ang kaluluwa rin ang class C. Mahal ng Diyos ang mga class C, ang mga mahihirap. But tandaan natin, sabi nga, mas malawak ang magagawa at ng paglilingkod mo sa Diyos at mas marami kang maabot kung mayaman ka. Amen? So, dapat pangarapin mong pumunta sa langit at huwag mong kalimutang mangarap na umangat ang buhay mo. Amen? Si Lazaro pinili na lang ang maging beggar. Okay naman, nakapunta siya sa langit. Pero Lazarus, the beggar. Lazarus, the poor. Gusto niyo yun? Ilagay sa lapida nyo, pangalan, the beggar. Eh, di ba mas maganda yung maganda yung title mo? Note. So, yun yung naging problema. Binalance ko lang yung rich at saka yung poor, yung si Lazarus. Sabi dito,
Lazarus, his name, ito maganda ang pangalan ni Lazarus, his name means God is my help. And he never gave up his faith in God. He died and was immediately takes to paradise with Abraham blossom. Wow, ang ganda, no? Ang kanyang ibig palang sabihin ng pangalan na Lazarus means, God is my help. Anong ibig sabihin ng pangalan nyo? Hindi naman uso sa atin yun, no? Ano? Sa atin, kadalasan ko, ano na lang ang paisip natin pangalan eh, ano? Tama ba? Wala naman tayong pakailan kung anong gustong ibig sabihin ng pangalan. Sa kanila, sa Old Testament, sa Biblia, uso yun eh. Okay. Sabi, the destinies of both men were irreversible. Ito maganda at death. Note, dito nakuha na ang tao hanggat buhay may pag-asa. Note, ito lang ang gusto kong bigyan diin. Isa. So, namatay sila pareho. At kung nasaan ang kanilang kaluluwa, hindi na maililipat. Amen? When they died, sa istoryang ito, nung napunta ang mayaman sa Hades ng paghihirap at si Lazarus sa paradise ng kaginawahan, ang sabi ng Biblia, wala nang pag-asa. Yung nasa paradise, hindi pwedeng pumunta doon sa Hades ng paghihirap, o yung nasa Hades ng paghihirap, hindi na pwedeng pumunta doon sa paradise. Ibig sabihin dito, irreversible na to, wala na. Kaya nga hanggat nandito ka sa lupa, magsikap ka. Amen? Amen? Hello? Okay. Sabi ng John 10, hindi kalooban ng Diyos na manatiling mahirap o naghihirap ang isang tao. Tandaan natin, mahirap ka ngayon dahil pinili mong maging mahirap ka. At inibig mo at ginusto mong maging mahirap ka. Ama? Hello? Sabihin mo, kasi pastor, yung tatay ko talaga mahirap eh. Hindi kami nakapag-aral eh. Sabi ko nga sa'yo, si Idol, di nga nag-aral eh. Nag-vlog lang eh. No. Di ba? Okay. Sa story, alam natin, maraming mahirap pero yumaman. Dahil pinili nila yun eh. Ginusto nila yun eh. Amen ba? Kasi nasa sa pagsisikap yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ano yun? Yung binanggit ko one time sa preaching ko, mayroong 3 o 4 na ilang para yumaman ka. Di ba? Ano yung sino nakakaalala noon? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagka nag-preach ako, hindi nyo tinatandaan eh. Kaya naniniwala ako, di talaga kayo nakikinig eh. Ano yung 4 na A para yumaman ka? Sino nakakaalam ng 4 na yon? Oh, sige. Sino? Bibigyan ko ng chocolate mamaya. Ano? Ha? Ano? Ano yan? Ano ang 20? Ayan. O, may isa si Ate Au. Di ba number 1 doon? Ambition. Dapat may ambisyon ka. Anong pangalawa? May action. Di ba? Anong pangatlo? Anong pangatlo? Ability. Abilidad. Diskarte. O, yun na lang muna ng 3 yun. Assignment yung isa. Hello? Di ba? May pangarap ka. Tama? Mayroon kang action, hindi pinagpapala ng Diyos ang tamad kahit kailan. Tandaan nyo, sabi ng Diyos, huwag pakainin ng tamad. Amen? At also, abilidad, diskarte. God has given us the ability.
Nasa iyo yung choice. Nasa iyo yun. God has given us the ability, equal ability. Diskarte yan. Ang tawag niyan, diskarte sa buhay. Tama? O may isa pang assignment, ha? So, choose mo yun kung ano yung lagay mo sa buhay ngayon. Kung mayaman ka, kung mahirap ka, sabi ko nga sa inyo eh. Nung nasa Cavite kami ni Pastor Jackie, nag-iikot kami. 2 gabi kaming nakipagkwentuhan kay Pastor Ernie habang nag-iikot kami doon. Sinamahan niya akong umikot lang doon. Sabi ni Pastor Ernie, sabi ko, ang pagkakamali ko sa buhay ko nung bata ako, isa sa mali kong pagkakamali, decision ko sa buhay. Hindi ko piniling maging mayaman. God has given me the opportunity. Bakit? Tingnan nyo. Nung araw, may opportunity ako. Kasi sa isip ko at sa buhay ko, wala na akong pangarap umuwi ng Cavite. Sa amin. Ang akala ko noon ng buhay ko, dito lang sa Pasig, andito yung trabaho ng asawa ko, dito ang ministry, andito nag-aaral ang mga bata. So dito ako. Bumili ako ng property sa Taytay. Twice. Isang 100 square meter, nabenta rin. Bumili ako ng 120 sa isang subdivision. Kasi ang purpose ko noon, magtayo ng bahay doon. Yung lupa namin sa Cavite noon, inilalako namin, walang bumili. Ako, hindi lang ata 10 mga gustong bumili ang pinuntahan namin. May mga nakapaskil pa roon telephone number. Wala, puro ahente tumatawag. May dinala akong doktor, may dinala ako abogado. Wala, hindi nila mabili. Kasi kami lahat, ako personally, wala akong interest bumalik sa Cavite. Sabi ng nanay ko, anak, kung magtatayo ka ng bahay sa Cavite, sa Pasig, dito ka na lang sa Cavite magtayo. Ang laki-laki ng lote natin, hindi ka na bibili. Sabi ko, nay, andoon sa Pasig ang ministry, andoon sa Pasig ang mga anak, andoon doon, tatrabaho ang asawa ko. Hindi ako nakinig sa nanay ko. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ay hindi ako nakinig sa nanay ko. Bakit? Bumalik ako ng Cavite ngayon. Nandoon ang bahay ko. Andoon ang retirement home ko. Yung katabi lang namin, yung asing katabi, kung nakarating na kayo sa headquarters, yung katabi lang, kabilang bakod. Almost an hectares na lupa. Nung nasa Japan ako, binibenta yon 150,000 lang. Ngayon, more than 10 million pesos ang halaga. Yung katabing-katabi ko, 80,000 lang. Yung kung pumasok kayo, di ba may dito, malagunda mo? 80,000 lang. Ngayon, binibigyan sila 5 milyon. Ayaw. Ngumingiti lang yung may-ari. 80,000 pesos. May opportunity akong bumili. Nasa ibang bansa ako noon eh. Bumili ako ng, yung lote kong halaga sa Taytay na binili ko, na almost 500,000. Ilang hektarya ang pwede kong bilhin sa Cavite, hindi ko binili. Bakit? Kasi ang isip ko, sarado, dito lang ako titira. Pinakamalaki kong pagkakamali. Ang zonal value sa amin sa lupa nung araw, kaya ko alam, 5 years ago, bago mag-pandemic, 90 pesos per square meter. Ngayon, 3,500. May opportunity ako. Pero mali ang aking choices. Mali ang aking investment. Sabi nga ni Pastor Jackie, Pastor, dapat para super milyonaryo ka ngayon kung natuto kang mag-invest. Tama. Di ba? Nakarating kayo sa headquarters. Doon po sa headquarters ngayon, ang liit ng barangay. Sa barangay 2 lang ha, only in barangay 2, barangay 1-2. Sa barangay 2, 4 na subdivision meron. May katabi akong 7 resort. 4 na subdivision. Grabe! From 90 pesos, hindi ko natutuhan mag-invest. Mayroon akong opportunity. Pero mali ang aking desisyon sa buhay. Mali ang aking ginawa. Thank God, yung nanay ko matigas ang ulo. Kahit patay na, ayaw pumayag na ibenta yung lupa namin. Kaya kung pumayag siya, wala kami lupa ngayon. Hello?
May bahay kami sa Cavite. Hindi dahil mayaman ako. May headquarters, hindi dahil mayaman ako, dahil masinop ang nanay at tatay ko. And thank God for their lives. Amen? Ba't ko ito nababanggit at sinasabi sa inyo, for being rich is your choice. Being a poor is your choice. Ano nga sabi nga ni Ate Tire? Yung kanyang lote, binili lang ng 200,000 sa Palawan. Aksidenteng nabili, 200,000. Ngayon, 10 million ang halaga. Mahigit lang 3 years. Ano, di ba? Binili, aksidenteng nabili, 200,000. Ngayon, 10 million ang halaga. Imagine nyo, nakuha niyo, ibig ko sabihin? Hello? Choice lang natin. Abilidad. Abilidad lang. Buksan lang natin yung kaisipan natin. Mangarap lang tayo. Huwag kayong gumaya sa akin, nakasarado lang. Andito lang ako, andito yung ministry. Dito nag-aaral ang mga bata. Gustong tumira. Expand. Hello? Si Laros, pinili niya. Yes, nakaakyat siya sa langit. Pero hindi niya in-enjoy yung life. Dito yung buhay niya. Ano sabi ng John 10:10? Nagpunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magnakaw at magsira ng buhay. Pero ang dahilan kung bakit si Kristo nagpunta sa lupa ay para magkaroon tayo ng buhay at hindi basta buhay, buhay na puno ng kasaganaan. Kaya sasabihin, pupunta ka sa langit. Dahil tinanggap natin si Christ, dahil may maganda tayong relasyon. Di ba mas maganda kung pumunta ka rin sa langit, naranasan mo rin yung magandang buhay dito sa lupa? Amen? Di ba mas magandang naranasan natin yung masaganang buhay sa lupa bago tayo umakyat sa langit? Hello? Yes. Even a single centavos, wala tayong madadala sa langit. But, hindi naman kasalanan ang mag-enjoy. Basahin natin sa Biblia kung kasalanan ba mag-enjoy o hindi. Tingnan nyo. Maganda ito sinabi sa Ecclesiastes. Excuse me. Anyone who is among the living has hope. Diyan kinuha yung word na hanggat buhay may pag-asa. Sabi diyan, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. For the living knows that they will die, but the dead knows nothing. Ako, wala nang alam. Batayin eh. The dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. So malinaw rito na ang isang taong namatay na, kahit batiin nyo ng happy birthday in heaven, hindi niya na alam yon. Hello? Kahit puntahan natin sa simenteryo, dalhan natin ang magandang bulaklak, wala na yon. Amen? Ano mang ginagawa natin para sa patay, hindi na nila alam yon. Ginagawa lang natin yon in respect, in memory sa kanila. Tama? Pag nagkakaroon tayo ng celebration of life, ay tinatawag ko ito celebration of life in memory. Inaalaala natin ang kanyang naging magandang buhay sa atin, ang kanyang mga bagay na pinamana sa atin. Hello? In memory. So yan. Then, verse 7, ito sabi diyan, go, eat your food with gladness. Drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. Hello, maganda, no? Ano sabi? Eat your food with gladness. Drink your wine with joyful heart, for God has already approved what you do. Oy, hindi pinagbabawal ng Diyos ang kumain ng masarap. Amen? Verse 8, always be clothed, note, may paalaala, but always be clothed in white. Anong ibig sabihin ng clothed in white? Nasa Revelation. Ibig sabihin, sa lahat ng kung kumakain ka ng masarap, kung nag-i-enjoy ka sa buhay na ito, huwag mo kalilimutan yung righteousness. Amen? Live in righteousness. Amen? Live in holiness. And the next, sa verse 8 yan, always be clothed in white and always anoint
your head with oil. So wag mong ihiwalay ang banal na Espiritu Santo. Yung kabanalan pa rin. Na verse 9, enjoy life with your wife. Wala na ako niyan. Sabi diyan, enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that has given you under the sun. All your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Maging masipag ka. Talagang bigay todo. Maging totoo. For in the realm of the dead, where you are going, there is either working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. So, ibig sabihin pala, habang tayo nabubuhay, dapat talagang nagsisikap tayo, gumagawa tayo ng totoo. Amen? Lalo na yung mga kabataan, nasa inyong lahat ng oportunidad. Tingnan nyo yung Ecclesiastes. So, ang ganda, no? Ecclesiastes chapter 9. So, balikan nyo yan, basahin nyo, ang ganda yan. Hindi ipinagbawal ng Diyos na tayo ay mag-enjoy kung anong meron tayo. Hindi ipinagbawal ng Diyos na tayo maging masaya. Lalong hindi ipinagbawal ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng maraming pera. Ang sabi lang ng Biblia, pag pinagpapala ka at sa lahat ng gagawin mo, huwag mong hihiwalay yung cloth in white, yung righteousness. Huwag mong hihiwalay ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Live with righteousness. Live with the holiness. Amen? Live with the anointing of the Holy Spirit. Sa lahat ng iyong pag-i-enjoy, sa lahat ng iyong pagsasaya, lahat ng ginagawa mo with the Holy Spirit pa rin. Amen? Amen? Okay, note. Then next, 11. 9:11. I have seen something else under the sun. The race is not the sweep of the battle to the strong. Pag sinabi mo pong sweep dyan, ang ibig sabihin instant. Hindi daw po instant. Kaya nilagay ko dyan. Sabi dyan, the race is not to the swift or the battle of the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or food to the learned. But time and chance happen to them all. Moreover, no one knows when their hour will come, as beasts are caught in a cruel net, or birds are taken in a snare. So persons are trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Ang bigat na warning. Sa lahat ng ginagawa mo, maging maingat ka. Amen? Kagaya daw ng isda, hindi mo alam kung kailan ito mahuhuli ng malupit na net sa dagat. Amen? At ang ibon, hindi mo alam kung kailan sila maikukulong, mahuhuli para ikulong. Ang buhay daw po natin ay ganon. We can enjoy, amen? Pwede natin gawin yung mga bagay na gusto natin at magkakapagpasaya sa atin. Lahat ng bagay na pwedeng magpasaya sa iyo, pwede mong gawin. Lahat ng bagay na pwede mong isipin, pwede mong gawin. Lahat. Anything, walang hindi pinagbabawal ng Diyos. Sabi lang niya, but do with righteousness, do with holiness. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka iro-roll call. Pwedeng mahaba, pwedeng madali, amen? Pwedeng tapos ka agad, pwede namang magtagal. Pero kung kailan ka man iro-roll call ni Lord, ang mahalaga, nagawa natin yung lahat ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. So, ulitin ko, ang buhay daw po natin ay puno ng ating, yung choice natin, ang buhay natin. Gusto mong maging mabuti, gusto mong maging yumaman, gusto mong maging mahirap,
Choice mo yan eh. Kung ano yung kalagayan mo sa buhay ngayon, choice mo yan. Halimbawa, ang isang kabataan, sasabihin mo, kasi po, ito yung ipinamanang buhay sa akin ng nanay at ng tatay ko, ito yung kinagisnan ko. Choice mo yon kung gusto mong sundan ang yapak ng tatay at nanay mo. Amen ba? Pero kung gusto mong umangat, choice mo rin yun. Amen ba? Huwag niyong gayahin yung kagaya dyan sa mga nakapaligid. Daing ng hirap ng buhay, pero wala namang ginagawa kundi mag-inumang maghapon, magtong-it, magbingo. Di ba? Magchismisan. Hello? Pero ang hirap daw ng buhay. Ayaw man lang magtrabaho. Madaling araw pa lang tambay na. Hindi ganon. Choice natin ang buhay natin ngayon. Pero kailangan mong note, yung word na sabi doon, always clothed in white. Always clothed in white. And always, sabi doon, yung Holy Spirit, yung anointing ng Holy Spirit, huwag mong ihihiwalay sa'yo. Sa lahat ng gagawin mo, yung kabanalan, andyan pa rin. Amen? Yung kalinisan ng puso, yung kalinisan ng ating lahat ng ginagawa. Let's pray. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, thank you. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil inibig mo na kami magsama-sama ngayong umaga. Salamat po dahil inibig mong kami mag-fellowship. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay namin dito sa lupa ay choice po namin. Kung gusto mo po namin maging mabuti, yun po ay inibig namin. Kung gusto namin hindi maging mabuti, dahil inibig namin yon. Pero Lord, ang iyong kalooban sa amin, namatay ka, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay ng kasaganaan. Ibinigay mo sa amin ang pagtatagumpay sapagkat pinagtagumpayan namin ito sa krus ng Kalbaryo. Inako mo, Panginoon, at tinubos mo kami sa kahirapan dahil gusto mo kaming maging masagana. Tinubos mo at binigyan mo ng kagalingan, Panginoon, ang aming makaramdaman dahil gusto mong maging maranasan namin ang kalusugan ng buhay, ang kagandahan ng buhay, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na mabuhay na ayon sa iyong katwiran, naaayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kaming lakaran namin ang iyong mga landas na nais na imong lakaran, Panginoon. Tulungan niyo po kami na Banal Espiritu Santo ay patuloy na maghari sa buhay namin at lagi naming isuot ang damit na puti ng katwiran. At tulungan niyo po kami na ang buhay namin, ang bawat araw, ang bawat oras sa aming buhay ay hindi po namin sinasayang at ginagastos po namin ng may buong kabuluhan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at kami po'y naniniwalang ito po'y magiging daan upang patuloy na mabago ang buhay namin. Ito po ang aming kahilingan, Panginoon. At lahat ito'y hinihingi po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and God bless you.